Magandang umaga sa inyong lahat. Babasahan na natin ang mga Aquarius. Ngayong 2025, babasa tayo ng 10 cards in total, 5 cards of negative at 5 cards of positive. Effective for the whole year. Ito ay gabay kung ano ba ang dapat mong pagsumikapan ngayong 2025 para magkaroon ng katuparan ang positive side. At sa negative, ano ba ang dapat mong iwasan at baguhin ngayong 2025 para hindi na paulit-ulit na mga pagsubok ang darating sa iyo, mga Aquarius. Sa unang baraha, sa negative side, ito ay mabaeng pusok, hindi magandang intensyon sa iyong buhay. Ito ay tuksok. So ngayong 2025, kailangan mong iwasan ang tukso, ang babaeng mapusok dahil hindi ito makakabuti sa iyong buhay. At sa pangalawang baraha, sa negative side, hawak lang, wag kang bibitaw sa mga pangarap mo sa iyong buhay. Alam kong nahihirapan ka na dahil sa mga paulit-ulit na mga pagsubok na nangyayari sa iyong buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi ngayong 2025, kung lalaban ka sa iyong buhay, magiging maayos na ang iyong buhay, mga Aquarius. At sa pangatlong baraha, sa negative side, umiiyak, nagsisisi, kalungkutan, kabiguan, dala ng ibang tao. Paulit-ulit na mga pagsubok na darating sa iyo ngayong 2025 hangga't hindi ka lalaban at hangga't hindi mo inaalis ang mga taong hindi totoo sa iyo at hindi magandang intensyon sa iyo. So kailangan mo nang lumaban ngayong 2025 para hindi na paulit-ulit na mga pagsubok ang darating sa iyo ngayong 2025. Para hindi na paulit-ulit umiiyak, nagsisisi, kalungkutan, kabiguan. Huwag mo nang hayaan na paulit-ulit kang nagdurusa sa iyong buhay. Baguhin mo na ang buhay mo ngayong 2025. At sa pangapat na baraha, kailangan mong maging matatag, malakas at matapang ngayong 2025. Ito ang kailangan mong pag-aralan, maging matatag, matapang at malakas ngayong 2025 para malagpasan mo na ang paulit-ulit na mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Kaya hawak lang, huwag kang bibitaw sa iyong mga pangarap ngayong 2025, mga Aquarius. Punta naman tayo sa positive side. Ano ba ang dapat mong pagsumikapan ngayong 2025, mga Aquarius, para magkaroon ng katuparan? Sa unang baraha para sa positive side, itong kamay ay sumisimbolo ng kamay ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, mga Aquarius, ginagabayan ka at pinapatnubayan. So ngayong 2025, papatnubayan ka at gagabayan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng tatahakin mo sa iyong buhay at hindi ka papabayaan sa mga pagsubok na darating sa iyo ngayong 2025. At sa pangalawang baraha para sa positive side, meron kang kumpletong lakas, tapang at kapangyarihan na magtagumpay sa ibang bansa at sa negosyo ngayong 2025. At sa pangatlong baraha, itong kamay na nasa langit ay sumisimbolo ng kamay ng ating Panginoong Diyos. Itong pentacles ay sumisimbolo ng merong kang kahilingan na bibigyan ng katuparan ng ating Panginoong Diyos. Itong kahilingan na ito ay hindi material na bagay. Ito ay magpapasaya sa iyong buhay na matagal mo nang ninanais, mga Aquarius. At sa pang-apat na baraha, darating ang oras na makakaangat ka sa mas nakakarami dahil ang iyong wants ay may corona. Ibig sabihin, meron kang magandang purpose, kaya papalibutan ka ng wants, magagandang opportunity ngayong 2025, pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos dahil may maganda kang purpose, gustong-gusto mong makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kung patuloy kang tutulong sa mga taong nangangailangan ng tulong, pag dumating ang mga blessing ay patuloy na patuloy pa rin ang darating ang mga blessing ngayong 2025. At sa panghuling baraha,
Kita mo sinasabi ko dito? Itong kamay ay sumisimbolo ng kamay ng ating Panginoong Diyos. Itong wands ay sumisimbolo ng property, any kind of property, bahay man o lupa. Ito ay tumutukoy dito. Papalibutan ka ng wands, ibig sabihin papalibutan ka ng mga properties, any kind of properties, bahay man o lupa, ang mga Aquarius. Dahil may maganda kang purpose sa iyong buhay, kaya papatnubayan ka ng ating Panginoong Diyos para makamit mo ang magagandang opportunity sa iyong buhay at papalibutan ka ng mga properties ngayong 2025 dahil may mabuti kang puso at magandang purpose sa iyong buhay. Kaya pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos ngayong 2025.